Mga boss, sa pagtulong sa mamamayan, tunay na maaasahan ng Philippine Red Cross. Kaya naman makakasama natin sila ngayong umaga upang pag-usapan ang kanilang mga efforts itong nakaraang papal visit. Makakasama natin ngayon ang kanilang manager na Disaster Management Services, walang iba kundi si Roderick M. Salve. Magandang umaga. Magandang umaga, Jules, at maganda sa mga nanonood sa atin ngayon. Okay sir, so ngayon medyo pansin pa natin na medyo pagod-pagod pa tayo mula sa papal visit. So unang-una, congratulations po at maraming salamat sa inyo pong ibinigay na service para sa lahat ng mga sa crowd ng more than 6 to 7 million here in Luneta and hundreds of thousands in Tacloban. Maraming salamat din sa mga kababayan natin na nandun, lalo na rin sa mga otoridad at na nagpabatili ng kaayusan at seguridad dun sa event na yan. Okay. Roderick, simulan natin from the very start. Nung nalaman ninyo na darating ang Santo Papa, syempre na-expect natin na libo-libo o milyon ang magsasama-sama sa mga lansangan para makita siya. So ano ang naging reaction ng Philippine Red Cross? Dahil alam mo naman natin na kayo talaga yung nagbibigay ng services. Actually, as early, I could say before September pa lang, na-inform na po kami ng aming chairman, si Richard Gordon, and Secretary General Gwendolyn Pang regarding sa plan of the visit of the Pope. So of course, we are very excited, and of course, we are very enthusiastic to participate dito sa papal visit. As that time, talagang puspusan na po yung meetings and coordination po ng Philippine Red Cross sa mga organizer ng papal visit. Anong klaseng paghahanda yung sinimulan ninyo since September? I think as early September pa lang may mga although during that time talagang very busy pa rin po ang Philippine Red Cross kasi meron pa tayong Typhoon Haiyan, then nagkaroon pa po tayo ng Typhoon Hagupit, but we have designated our chairman and secretary general designated our safety services actually to be the lead office or department of this event. So sila yung naka-task para maghanda, mag-identify ng mga equipment, manpower, and resources that might be needing dito sa event na to. Sir Roderick, kapag ganitong klaseng big events kung saan millions ka expected to gather, anong klaseng services yung usually na pine-prepare ng Red Cross to be offered during the event? The usual services meron ng Philippine Red Cross as usual yung first aid. We have deployed around 18 first aid stations sa Luneta, and we have mobilized around 4,000 plus first aiders. Meron din mga ambulance transport, at meron din tayong mga welfare desk. Naka-assign yung welfare desk, sila yung naka-assign para mag-cater sa mga nawawala or tracing, or if they need a psychosocial support, or they need to contact their family na nahiwalay doon sa pamilya nila during the event. Lalo na during that time, sir, di ba walang during signal? That time, walang signal. So, meron din tayong telecommunication unit na nagamit, yung portable radio. We also have our emergency field hospital na naka-station siya sa Cultural Center of the Philippines. Nabanggit nyo kanina, Sir Roderick, na 4,000 yung na-deploy nyo. So, napakarami ng 4,000. Paano nyo po pinagpahanda lahat itong 4,000 na to na maging aware sa first aid? Actually, not only the Pope. Before that, meron na po kasi tayong paghahanda yung regarding sa disaster preparedness natin. Each of our Metro Manila chapters and nearby chapters, may mga naka-prepared na first aiders na just in case na may mga ganitong event or in a major disaster. Ito yung sinasabi po ni chairman na dapat na prepare tayo. So we proven dito sa papal visit that may mga challenges, but we can still be more prepared. Ngayon naman, Sir Roderick, kwentuhan nyo naman kami kung ano yung mga nangyaring mga challenges na kinaharap. At syempre, hinarap din naman ng Red Cross from day 1 until day 5 ng pagbisita ni Pope Francis. Lalo na, syempre, sumabay pa yung ulan. So talagang mas marami yung nagkasakit niyan. As the part of the Philippine Red Cross, actually hindi namin naramdaman yung sakit It was the excitement na naramdaman namin, especially nung nakita natin si Pope, and helping the people na nandun, parang napawi talaga siya. It's really compensated yung pagod namin. Regarding sa challenges, it's really a challenge kasi sa dami ng tao. Actually, ang preparation ng Philippine Red Cross is more thinking of the worst case scenario. Ano po ba yung mga worst case scenario? Ito yung sinasabi natin ng paano kung magkaroon ng stampede, paano magkaroon ng, let's say,
na may mga naipit sa loob na hindi namin makuha na pasyente. Kaya we scattered all our personnel as talagang dinadere kami ng aming chairman and secretary general na we have to make it sure that our time element in transporting the patients are really minimal. Alright. Talagang makukuha natin siya. And thinking of the worst and challenges na ano naman siya na parang hindi naman namin talagang during the event hindi nangyari. It was really Okay. very thankful din, of course, na wala siyang mga eventuality na malalaki Okay. talaga. Kasi para sa kaalaman na rin ng mga boss natin, yung nangyari kasi, well, in Luneta, even in Tacloban, may quadrants tayong inilagay. Yes, opo. Diba? Tapos kada quadrant, merong mga first aid station. Meron po tayo mga first aider and may mga roving team din po tayo. Okay. And even in bawat quadrant, I could say in several quadrant, may mga first aid station tayo nakalagay. So talagang masasabi ko na pinaghandaan po talaga ng Philippine Red Cross itong Yes. event na to. Tapos nun, kada quadrant, meron ding mga portalets. Meron po yan, apo. Yun po yung hinanda ng... Okay, tapos sabi nyo nga kanina, nakatulong na rin yung daanan ni Pope Francis, yung Yes. sa paligid ng mga Actually, yun quadrants. po yung sa original plan, yung dinaanan po ni Pope Francis, siya na rin po nag-serve as emergency lane sa Okay. mga, not only for the Red Cross, but the whole emergency services na nandun sa event na yun. Okay. During the Mass in Tacloban, ano naman po yung mga instances na kinaharap ng Red Cross? Yung mga usual lang. Yun, same din po. May mga cases po tayo ng mga minor na dizziness, painting. Kasi sa naging constraints dito yung maagang pagdating ng mga tao. Walang na kain. walang tulog. Tapos umulan pa siya. So we do expect really na maraming magkaroon ng hyperthermia. Yes. Especially nababad sila sa ulan. Okay. Tapos basa yung damit nila. That's why during the event sa Luneta, the Philippine Red Cross also serve hot meals. Really? Oo, Okay. doon po sa Luneta. And also we provided blankets, especially Okay. doon sa mga nag-chill sa nasa first aid station natin. Okay, buti na lang din may mga kaboteng ibinigay sa Tacloban. I think so, yeah. Kaya mas Meron po. nakabawas din Meron siya na. kahit Meron papaano. nakabawas din siya. Sa Luneta, same instances lang din. Almost same instances lang din siya. Okay. Mas maraming tao lang sa Luneta. Alright, so obviously maraming natutunan yung crowd natin kung paano nila i-handle yung sarili nila in the future. So, ano ba yung mga dapat nilang matutunan, let's say, kapag magkaroon pa ng mga big events sa future? Well, ang una-una dapat nilang matutunan is how to handle mga emergency. Okay. Kasi that's like the malaking crowd day yan. Ang nahirapan kami talaga yung ibang tao na siksikan hindi Yes. kami makadaan. We only need to make them understand that pag may mga nakikita silang mga emergency personnel, especially pag tumatakbo, they have to give way. Alright. No, para hindi na rin ho kami nakikipagbalyahan o nakikipagsiksikan habang dumadaan. Dapat may sense of ano na Yes, sila. may emergency na Sense of although emergency. makikita natin dito sa event na to yung mga tao din nagtulungan May mga Okay. pasyente rin kami na hindi namin ma-reach, inaabot sa amin. Kasi, kumbaga, binubuhat binubuhat talaga. na lang nila, nagtutulungan tayo. Okay. Sir, sa pagtatapos natin, paano kaya makakapag-volunteer yung ibang mga boss natin na interesado na makatulong sa Red Cross? They can contact Red Cross. We have 102 chapters nationwide. Yes. And or they can go directly sa Philippine Red Cross sa national headquarters, or they can call us at 527-0000 that they can inquire. They can also go walk in. Alright. And then they can go volunteer. Alright, maraming salamat po sa inyong Maraming panahon. salamat, Jules. At muli, maraming salamat din dahil talagang naging mapayapa ang inyong pag-handle syempre sa lahat ng mga naging crowd sa Luneta and even in Tacloban. Siguro as we end, message na lang po sa lahat ng mga boss natin. Invite them for your future events and other endeavors. Yes, we have our mga ongoing project and programs sa Philippine Red Cross. Inaanya niya ako mga kababayan natin na mag-join the Red Cross and learn first aid and be a volunteer and to help other people. Alright, muli mga boss, kasama natin dito live sa studio ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross. Walang iba kundi si Roderick M. Salve. Thank you so much. Susunod naman mga boss, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions, lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.